Sa isang liblib na baybayin sa lalawigan ng Samar, matatagpuan ang maliit na baryo ng San Isidro, isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Ang mga kubo ay gawa sa kawayan at nipa, ang mga lansangan ay putikan kapag tag-ulan at alikabok naman kapag tag-init. Dito naninirahan si Lando, isang mahirap na mangingisda na halos buong buhay ay inialay sa dagat. Si Lando ay isang payat ngunit matipuno ang katawan, bunga ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa alon. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang kanyang mga palad ay magaspang dahil sa lubid at lambat. Kasama niya sa kanyang munting kubo ang kanyang asawa na si Nena at ang kanilang dalawang anak na sina Pilo at Mara. Sa kabila ng kahirapan, pilit nilang pinupuno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal upang mapunan ang kumakalam na sikmura. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Lando. Tahimik niyang kinukuha ang kanyang lambat at sumasakay sa kanyang maliit na bangka. Habang tinatahak niya ang dagat, tanging liwanag ng buwan at bituin ang kanyang gabay. "Mag-iingat ka, Lando," madalas sabihin ni Nena habang inaabot ang kanyang baon, isang maliit na supot ng kanin na kadalasan ay may asin lamang bilang ulam. Ngumiti si Lando at tumango. "Para sa inyo, kakayanin ko." Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila sinusubok siya ng kapalaran. Sa mga nakaraang linggo, halos wala siyang mahuli. Minsan ay iilang maliliit na isda lamang na hindi sapat kahit pambayad sa utang nila sa tindahan. Isang umaga, matapos ang ilang araw na walang swerte, nagpasya si Lando na maglayag ng mas malayo kaysa sa dati. Habang papalayo siya sa baybayin, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kulay ng dagat. Mula sa mapusyaw na asul ay naging malalim at tila mahiwaga. May kakaibang katahimikan sa lugar. Walang ibang bangka, walang ibang mangingisda. Tanging siya at ang malawak na karagatan. "Dito ako susubok," bulong niya sa sarili. Inihagis niya ang kanyang lambat at naghintay. Lumipas ang ilang oras ngunit walang nangyari. Pawis na siya sa init ng araw at unti-unti nang pinanghihinaan ng loob. Ngunit sa isang iglap, biglang kumilos ang kanyang lambat. "May nahuli ako!" sigaw niya, puno ng pag-asa. Mabilis niyang hinila ang lambat, ngunit agad niyang napansin na tila kakaiba ang bigat nito. Hindi ito tulad ng karaniwang huli niya. Habang papalapit ang lambat sa bangka, napansin niyang may kakaibang kislap mula sa ilalim ng tubig. At nang tuluyan niyang maiangat ang lambat, doon niya nakita ang isang isdang hindi niya pa kailanman nasilayan. Ang isda ay may gintong kaliskis na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga mata nito ay tila may buhay at talino, at ang buntot nito ay may bahagyang ningning na parang alon ng liwanag. Napatras si Lando sa pagkabigla. "Anong klaseng isda ito?" bulong niya. Ang isda ay hindi kumikibo, ngunit tila nakatitig sa kanya. Hindi ito karaniwan. May kakaiba. May hiwaga. Sa halip na matuwa, nakaramdam si Lando ng kakaibang kaba. Ngunit naisip niya ang kanyang pamilya, ang gutom ng kanyang mga anak, ang pagod ng kanyang asawa. "Kung ano man ito," sabi niya sa sarili, "malaking tulong ito sa amin." Maingat niyang inilagay ang mahiwagang isda sa isang malaking sisidlan na may tubig dagat. Habang ginagawa niya iyon, tila may malamig na hangin na dumaan sa paligid kahit tirik ang araw. Hindi niya alam, ngunit sa kailaliman ng dagat na kanyang pinanggalingan, may isang nilalang ang nagising. Isang nilalang na may mahabang buhok na sumasabay sa agos ng tubig. Isang nilalang na may mata na kasing lalim ng karagatan. Isang sirena. At ang isdang nahuli ni Lando ay hindi basta-basta. Ito ay alaga niya. At ang pagkakahuli rito ay simula pa lamang ng isang kababalaghan na magbabago sa buhay ni Lando.
at sa buong baryo ng San Isidro. Dahan-dahang umusad ang bangka pabalik sa Pampang, dala ang mahiwagang huli. Hindi pa alam ni Lando na ang araw na iyon ay hindi lamang simula ng kanyang pag-asa, kundi simula rin ng isang pagsubok na susukat sa kanyang puso, pagkatao at kapalaran. At sa bawat alon na kanyang nilalampasan, unti-unting lumalapit ang isang hiwagang hindi niya matatakasan. Pagdating ni Lando sa Pampang ay halos dapit hapon na. Ang kalangitan ay kulay kahel at pula, tila may nagbabadyang kakaiba sa katahimikan ng dagat. Tahimik ang baryo, ngunit ang kanyang dibdib ay punong-puno ng pananabik at kaba. "Lando," sigaw ni Nena nang makita siyang paparating. "May nahuli ka ba?" Ngunit imbes na sumagot agad, maingat na ibinaba ni Lando ang sisidlan na kinalalagyan ng mahiwagang isda. Lumapit sina Pilo at Mara, sabik na sumilip. "Ano yan, tatay?" tanong ni Mara. Nanlaki ang mata. Dahan-dahang tinanggal ni Lando ang takip ng sisidlan. At sa sandaling iyon, kumislap ang buong paligid. Napaatras si Nena. "Diyos ko, anong klaseng isda yan?" Ang gintong kaliskis nito ay tila kumikislap kahit papalubog na ang araw. Ang tubig sa sisidlan ay tila may sariling liwanag. At ang isda ay dahan-dahang gumagalaw na parang may iniisip. "Sa malalim ko ito nahuli," sabi ni Lando. "Hindi ko alam kung ano ito, pero sigurado akong mahalaga ito. Pwede ba nating itong kainin?" Inosenteng tanong ni Pilo. Ngunit agad umiling si Lando. "Huwag muna," sagot niya. "Pakiramdam ko, hindi ito ordinaryong isda." Hindi na nagtanong pa si Nena, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa baryong iyon, maraming kwento tungkol sa dagat, mga kwento ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. "At kung may-ari yan?" mahina niyang sabi. Hindi agad nakasagot si Lando. Sa halip, tumingin siya sa isda. At sa isang iglap, tila gumalaw ang mga mata nito. Parang nauunawaan ang kanilang usapan. Kinilabutan si Lando. "Ilalagay ko muna ito sa likod ng bahay," sabi niya. "Bantayan natin." Gumawa siya ng mas malaking lalagyan mula sa lumang batya at nilagyan ito ng sariwang tubig dagat. Maingat niyang inilipat ang mahiwagang isda. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang tila mas kumikislap ang tubig sa paligid nito. Lumalim ang gabi at isa-isa nang natulog ang kanyang pamilya. Ngunit si Lando ay hindi dalawin ng antok. May bumabagabag sa kanyang isip. Kaya't lumabas siya ng kubo at nagtungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang mahiwagang isda. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at banayad na hampas ng alon ang maririnig. Ngunit nang siya'y lumapit, biglang lumakas ang hangin at sa isang iglap, tila nagdilim ang paligid. Napaatras si Lando. Mula sa direksyon ng dagat, may narinig siyang kakaibang tunog, parang awit ngunit hindi maintindihan. Isang malungkot ngunit nakakaakit na himig. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang babae. Ngunit hindi karaniwan. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila basang-basa, dumadaloy sa hangin kahit walang hangin. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dagat sa gabi. At sa ibaba ng kanyang katawan ay hindi paa, kundi buntot ng isda. Napalunok si Lando. Si Rena, bulong niya. Tumitig sa kanya ang nilalang at sa isang tinig na malamig ngunit malinaw, siya ay nagsalita. "Ang isda na hawak mo ay hindi sa iyo." Nanginig si Lando ngunit pinilit niyang magpakatatag. Hindi ko alam," sagot niya. "Nahuli ko lang sa dagat." "Alam mo ba kung ano ang kinuha mo?" tanong ng Serena. Lumalapit ng dahan-dahan. Hindi makasagot si Lando. "Ang isdang iyon," sabi ng Serena, "ay alaga ko.
bahagi ng aking mundo at ang sino mang kumuha nito ay may kapalit na haharapin. Napayuko si Lando. Naalala niya ang gutom ng kanyang pamilya, ang kahirapan, ang kawalan ng pag-asa. Kung ibabalik ko ito, mahina niyang sabi, paano ang pamilya ko? Natahimik ang sirena. Sandaling walang marinig kundi ang hangin. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Hindi kita parurusahan kung pipiliin mo ang tama. Tumingin si Lando sa mahiwagang isda. At pagkatapos ay sa kanyang bahay. Dalawang mundo ang kanyang kinakaharap. Ang mundo ng pangangailangan at ang mundo ng hiwaga. Bigyan mo ako ng panahon, pakiusap niya. Matagal siyang tinitigan ng sirena. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras. 3 gabi, sabi nito. Sa loob ng 3 gabi, magpasya ka. At sa isang iglap, nawala ito sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ang puso ni Lando ay hindi na mapapanatag. 3 gabi. 3 gabi upang magdesisyon kung ibabalik niya ang mahiwagang isda o haharapin ang hindi niya palubos na nauunawaan na kapalaran. Hindi nakatulog si Lando ng gabing iyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang tinig ng sirena. Malamig, mabigat at puno ng babala. Sa bawat paglingon niya sa sisidlan ng mahiwagang isda, tila mas lalo itong kumikislap na para bang may sariling buhay at kalooban. Pagsikat ng araw, maagang nagising si Nena. Napansin niyang nakaupo pa rin si Lando sa labas, nakatitig sa batya. Hindi ka pa natulog? Tanong niya, may halong pag-aalala. Umiling si Lando. Hindi ako mapakali. Lumapit si Nena at sumilip sa loob ng batya. Napatigil siya. Parang mas maliwanag siya ngayon. Sabi niya, tama siya. Ang mahiwagang isda ay tila mas buhay kaysa kahapon. Ang tubig ay hindi na basta tubig. Tila kumikislap ito na parang may maliliit na bituin sa loob. Biglang napalapit si Pilo. Tatay, tingnan mo. May itinuro siya sa gilid ng batya. Napakunot ang noo ni Lando nang makita niya iyon. May maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang kamay at kinuha ito. Isang maliit na perlas, ngunit hindi karaniwan. Ito ay kulay ginto at tila may sariling liwanag. Napatanga si Lando. Saan galing to? Tanong ni Nena. Hindi siya makasagot. Ngunit alam niyang may kinalaman yon sa mahiwagang isda. Hindi pa man sila nakakaalis sa pagkabigla ay muli silang nakakita ng isa pang perlas at isa pa hanggang sa may 3 nang kumikinang sa loob ng batya. Napaupo si Lando. Hindi ito pangkaraniwan, bulong niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Pwede nating ibenta to, sabi ni Nena, halos pabulong. Makakabili tayo ng pagkain, mababayaran ng utang. Ngunit hindi agad sumagot si Lando. Naalala niya ang sirena. 3 gabi. At ito na ang unang araw. Kung ibabalik niya ang isda, mawawala ang lahat ng ito. Ngunit kung hindi, ano ang kapalit? Subukan natin. Sa wakas ay sabi niya. Isa lang ang ibebenta natin. Tumango si Nena kahit may bahid ng kaba sa kanyang muka. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Lando sa pinakamalapit na bayan. Bitbit niya ang isang perlas, maingat na nakabalot sa tela. Pagdating niya sa isang maliit na tindahan ng alahas, lumapit siya sa may-ari. Isang matandang lalaki na matalimang mata. Ano ang kailangan mo? Tanong nito. Tahimik na inilabas ni Lando ang perlas. Nang makita iyon ng matanda, nanlaki ang mga mata nito. Saan mo nakuha to? Tanong niya, halatang nagulat. Sa dagat, simpleng sagot ni Lando.
Matagal na tinitigan ng matanda ang perlas, saka ito dahan-dahang hinawakan. Ito ay napakahalaga, sabi niya. Hindi ito basta perlas. Napalunok si Lando. Magkano? Tanong niya. Huminga ng malalim ang matanda, saka siya tiningnan. Kung ibebenta mo ito sa akin, mabibigyan kita ng halagang hindi mo pa kailanman nahawakan. At binanggit nito ang halaga. Nanlambot ang tuhod ni Lando. Hindi niya akalaing ganito kalaki ang halaga ng isang maliit na perlas. Agad niyang tinanggap ang alok. Pag-uwi niya sa baryo, may dala na siyang bigas, isda, karne at iba pang pagkain. Higit pa sa kanilang pangangailangan sa loob ng maraming linggo. Napatakbo si Mara sa kanya. Tatay, ang dami mong dala. Ngumiti si Lando, ngunit sa likod nito ay may bahid ng pag-aalala. Habang masaya ang kanyang pamilya, tahimik niyang sinilip ang mahiwagang isda. At sa isang iglap, tila ngumiti ito. Napaatras si Lando. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang isdang ito ay hindi lamang mahiwaga. Ito ay nagbibigay. At sa bawat ibinibigay nito, may kapalit. Lumalim ang gabi. At sa malayo, mula sa dagat, muling narinig ang awit. Mas malinaw, mas malapit, at mas mapanganib. Ang ikalawang gabi ay papalapit na. At kasama nito, ang mas mabigat na pagsubok para kay Lando. Lumipas ang araw na tila isang panaginip para kay Lando at sa kanyang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabusog sila ng husto. Ang kanilang hapag ay napuno ng pagkain at ang kanilang kubo ay napuno ng tawanan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bumabagabag sa puso ni Lando. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na masayang kumakain, hindi niya maiwasang maalala ang babala ng sirena. 3 gabi. At ito na ang ikalawa. Paglubog ng araw, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang hangin ay tila may dalang lamig na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Kahit ang alon ay tila nagiging maingat sa paghampas sa pampang. Tahimik kayata, sabi ni Nena habang nililigpit ang pinagkainan. Napabuntong hininga si Lando. Iniisip ko lang kung tama ba ang ginagawa natin. Napahinto si Nena. Dahil sa sinabi ng sirena, tumango si Lando. Hindi ko siya nakikita, patuloy niya. Pero nararamdaman ko. Parang may nagmamasid sa atin. Natahimik si Nena. Pero Lando, sabi niya, ngayon lang ulit tayo nakahinga. Ngayon lang ulit nabusog ang mga bata. Napayuko si Lando. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Ngunit alam din niyang may kapalit ang lahat. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang mahiwagang isda. Sa liwanag ng buwan, mas lalong tumingkad ang kislap nito. Ang tubig sa batya ay tila kumikilos kahit walang hangin. At muli, may nakita siyang bago. 2 perlas ang nakahimlay sa ilalim. Mas malalaki, mas maliwanag, mas mahalaga. Napahawak si Lando sa gilid ng batya. Bakit mo to ginagawa? Bulong niya sa isda. Tahimik lamang itong lumangoy. Ngunit sa kanyang pakiramdam, tila may mensahe itong ipinapahiwatig. Parang sinasabi, kunin mo. Napapikit si Lando. Sa isang iglap, sumagi sa isip niya ang posibilidad. Kung araw-araw ay may ganitong perlas, maaari silang tuluyang makaahon sa kahirapan. Maaari siyang makabili ng sariling bangka. Maaari niyang pag-aralin ang kanyang mga anak. Maaari niyang baguhin ang kanilang buhay. Ngunit kasabay ng mga pangarap na iyon ay ang anino ng sirena. Ang babala. Ang panganib. Biglang lumakas ang hangin.
At sa di kalayuan, mula sa dagat, narinig niya muli ang awit. Mas malinaw, mas malapit, at sa pagkakataong ito, mas mabigat. Unti-unting nagdilim ang paligid. At mula sa gilid ng dalampasigan, lumitaw muli ang anyo, ang sirena. Ngunit ngayon, hindi na ito tulad ng unang gabi. Ang kanyang mga mata ay mas malamig, mas matalim, mas galit. Lumipas na ang isang gabi, sabi nito. Ang tinig ay may bahid ng pagbabanta. Hindi makagalaw si Lando. Pinili mong manatili ang isda, patuloy ng sirena. Hindi pa ako nakakapagdesisyon, sagot ni Lando, pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Ngunit bahagyang ngumiti ang sirena. Isang ngiting walang init. Ang iyong mga ginawa ay siyang iyong desisyon. Napayuko si Lando. May pamilya ako, sabi niya. Kailangan ko silang buhayin. At kailangan ko ang aking alaga, mariing sagot ng sirena. Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging hangin at alo ng saksi sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay unti-unting lumapit ang sirena hanggang sa halos abot kamay na ni Lando. Makinig ka, sabi nito. Mas mahina ngunit mas mabigat ang tono. Hindi ka pa huli. Tumingin si Lando sa kanyang mga mata. Isang gabi pa, patuloy ng sirena. Ibalik mo siya. At kalilimutan ko ang lahat. Napalunok si Lando. Ngunit kung hindi nito tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Dahil sa paraan ng kanyang pagtitig. Alam na ni Lando ang kahulugan. Unti-unting umatras ang sirena at muli itong naglaho sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na ito payapa. Pumasok si Lando sa kubo, dala ang bigat ng kanyang pasya. Habang natutulog ang kanyang pamilya, siya ay nanatiling gising. Sa kanyang harapan, ang mahiwagang isda na patuloy na nagbibigay ng yaman. Sa kanyang isipan, ang sirena na handang kumuha ng kapalit. At sa kanyang puso, isang laban na hindi niya alam kung paano tatapusin. Ang ikatlong gabi ay paparating. At kasama nito, ang desisyong magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Dumating ang ikatlong gabi na tila mas mabigat kaysa sa lahat ng nakaraan. Maghapon ay hindi mapakali si Lando. Kahit may pagkain sa kanilang hapag at may natitira pang mga perlas sa sisidlan ng mahiwagang isda, hindi niya magawang maging masaya. Ang bawat kislap ng mga perlas ay tila paalala ng isang utang na hindi pa niya nababayaran. Tahimik si Nena habang pinagmamasdan siya. Hindi ka pa rin mapalagay, sabi niya. Humiling si Lando. Ngayong gabi na ang huli. Natahimik si Nena. Kung ibabalik ko ang isda, patuloy ni Lando, mawawala ang lahat ng ito. At kung hindi, tanong ni Nena. Hindi agad sumagot si Lando. Sa halip, tumingin siya sa kanilang mga anak. Mahimbing ang tulog, walang kaalam-alam sa unos na darating. Baka tayo ang mawala, mahina niyang sagot. Napatakip ng bibig si Nena. Lumalim ang gabi. Unti-unting lumamig ang hangin. At sa bawat sandali, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Lando. Parang may paparating na hindi niya kayang pigilan. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa likod ng bahay. Naroon ang mahiwagang isda. Ngunit ngayong gabi, iba ito. Ang tubig sa batya ay tila umiikot, parang may sariling alon. Ang liwanag nito ay hindi na lamang kislap, kundi tila apoy na kumikilos sa ilalim ng tubig. At sa ilalim, may higit pang perlas. Mas marami, mas malalaki, mas nakasisilaw. Napaatras si Lando. Parang sinusubok siya. Parang tinutokso. Kunin mo,
Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ngunit hindi iyon ang tinig ng sirena. Hindi rin iyon ang tinig ng kanyang konsensya. Ito ay mas malalim, mas mapanganib. Napahawak si Lando sa kanyang ulo. Hindi ko ito dapat pagnasaan, sabi niya sa sarili. Ngunit muli niyang naisip ang kanilang kahirapan. Ang mga panahong wala silang makain. Ang mga utang na hindi mabayaran. Ang pangarap na magkaroon ng maayos na buhay. Unti-unti siyang lumapit sa batya. At sa isang iglap, hinawakan niya ang isang perlas. Mainit ito. Parang may buhay. At sa sandaling iyon, biglang dumilim ang paligid. Lumakas ang hangin. At mula sa dagat, isang malakas na alon ang sumalubong sa dalampasigan. Napabitaw si Lando sa perlas. At sa kanyang harapan, muling lumitaw ang sirena. Ngunit ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Ang kanyang anyo ay mas mabagsik. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ang kanyang buhok ay tila sumasayaw sa hangin na parang mga alon na handang manlamon. Natapos na ang oras mo, sabi nito. Ang tinig ay parang kulog sa kalaliman. Napaluhod si Lando. Patawad, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang tama. Alam mo, maring sagot ng sirena. Pinili mo lamang ang mas madali. Napayuko si Lando. Hindi siya makapagsalita. Ang isda, patuloy ng sirena, ay hindi laruan. Hindi ito kayamanan na maaari mong angkinin. Ito ay buhay. Ito ay bahagi ng dagat. Tumingin si Lando sa mahiwagang isda. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi na ito tila nagbibigay, kundi tila nagdurusa. At doon niya naunawaan. Ang bawat perlas ay hindi basta biyaya. Ito ay kapalit. Isang bahagi ng buhay ng isda. Isang bahagi ng sarili nitong lakas. Napatayo si Lando. At sa wakas, nakapagdesisyon siya. Hindi ito sa akin, sabi niya. Matatag na ang tinig. Lumapit siya sa batya at maingat na binuhat ang mahiwagang isda. Hindi ko na ito kukunin pa, dagdag niya. Ibabalik ko siya. Sandaling natahimik ang sirena. Ang hangin ay tila huminto. Ang alon ay tila nakinig. Dahan-dahang lumapit si Lando sa dalampasigan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit sigurado. Pagdating sa tubig, dahan-dahan niyang ibinaba ang isda. At sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang dagat. Ang mahiwagang isda ay kumilos ng masigla, tila muling nabuhay. At bago ito, tuluyang lumangoy palayo. Sandali itong tumingin kay Lando. Parang nagpapasalamat. Parang nagpapaalam. At pagkatapos, nawala ito sa kailaliman. Muling bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay humupa. Ang alon ay naging banayad. Tumingin si Lando sa sirena. Hindi nagalit ang kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng pag-unawa. Pinili mo ang tama, sabi nito. Napabuntong hininga si Lando. Ngunit huli na ba? Tanong niya. Sandaling natahimik ang sirena. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ang dagat ay marunong magpatawad. At sa isang iglap, naglaho ito sa tubig. Naiwan si Lando sa dalampasigan, basang-basa at pagod. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang gaan. Wala na ang mahiwagang isda. Wala na ang mga perlas. Ngunit may isang bagay na nanatili. Ang kanyang dangal. At sa pagsikat ng araw, isang bagong simula ang naghihintay sa kanya kahit hindi niya pa alam kung ano ang dala nito. Pagsikat ng araw matapos ang ikatlong gabi, nagising si Lando
na tila magaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng pag-aalala, nakatulog siya ng mahimbing. Lumabas siya ng kubo at sinalubong ng malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na ito nakakatakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan na bumalot sa buong baryo. "Lando," tawag ni Nena mula sa loob. "Halika, kumain ka muna." Pumasok siya at naupo sa harap ng simpleng hapag. Kaunti na lamang ang natitirang pagkain mula sa kanyang binili kahapon. Hindi tulad ng nakaraang araw na sagana, muli silang babalik sa dati, sa payak at kapos na pamumuhay. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Lando. "Babalik na ako sa pangingisda," sabi niya. Tumingin si Nena sa kanya. "Sigurado ka?" Tumango si Lando. "Ito naman talaga ang buhay natin. Hindi natin kailangan ng hiwaga para mabuhay." Ngumiti si Nena kahit may bahid ng pag-aalala. "Mag-iingat ka," sabi niya. Muling sumakay si Lando sa kanyang bangka. Dala ang kanyang lumang lambat. Habang siya ay papalayo sa pampang, napansin niyang mas maliwanag ang dagat ngayon. Ang tubig ay tila mas malinaw at ang hangin ay mas banayad. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa lugar kung saan niya unang nahuli ang mahiwagang isda, tila may kakaibang galaw sa tubig. Parang may mga aninong lumalangoy. Huminto siya at dahan-dahang inihagis ang kanyang lambat. Hindi siya umasa. Hindi tulad noon. Ngunit nang hilahin niya ang lambat, napanganga siya. Puno ito ng isda, malalaki, sariwa, at higit sa lahat, napakarami. Napaupo si Lando sa bangka, hindi makapaniwala. Hindi ito normal, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang takot. Sa halip, pasasalamat. Muli siyang naghagis ng lambat. At muli, napuno ito. Hanggang sa halos hindi na niya kayang dalhin ang lahat ng kanyang nahuli. Pagbalik niya sa baryo, agad siyang sinalubong ng mga kapitbahay. "Lando, ang dami mong huli!" Sigaw ng isa. "Parang pinagpala ka ng dagat ngayon, ah." Biro ng isa pa. Umiti lamang si Lando. Hindi niya ikinuwento ang nangyari. Hindi niya ipinaliwanag. Ngunit sa kanyang puso, alam niya. Ito ay hindi basta swerte. Ito ay biyaya. Isang gantimpala sa kanyang pagpili. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kanyang kasaganahan. Hindi man siya nakahuhuli ng mahiwagang isda, ang dagat ay tila bukas palad sa kanya. Hindi na siya nauuwi nang walang huli. Hindi na siya nagugutom. Unti-unti, nakaipon siya. Nakabili siya ng mas matibay na lambat. Nakapagpagawa siya ng mas maayos na bangka. At higit sa lahat, napakain niya ng maayos ang kanyang pamilya. Ngunit hindi siya nagbago. Nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy siyang tumutulong sa kanyang mga kapitbahay, lalo na sa mga kapwa mangingisda na wala pa ring huli. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang lambat sa dalampasigan, may isang matandang lumapit sa kanya. "Lando," sabi nito, "may kakaiba sa iyo." Napangiti si Lando. "Wala naman po." Umiling ang matanda. Ang dagat ay hindi basta nagbibigay, ngunit kapag ito'y nagbigay, may dahilan. Napatingin si Lando sa malayo. Sa dulo ng abot tanaw, tila may kumislap sa tubig. At sa isang iglap, nakita niya ang isang anyo. Isang mahabang buhok na kumikislap sa ilalim ng araw. Isang buntot na sumasalamin sa liwanag ng dagat. Ang sirena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit. Tahimik lamang itong nakatingin. At bago pa siya makapagsalita, unti-unti itong lumubog sa tubig at nawala. Napangiti si Lando. Hindi na siya natakot.
Sa halip, nakaramdam siya ng pasasalamat dahil alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kahirapan. Ito ay tungkol sa tamang pagpili. At sa bawat alon na dumarating, may dalang biyaya ang dagat para sa mga marunong rumespeto rito. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang buhay ni Lando at ng kanyang pamilya. Mula sa isang payak na kubo na halos hindi kayang sumilong sa malakas na ulan, napalitan ito ng mas matibay na bahay na yari sa kahoy at may bubong na yero. Hindi man marangya, ngunit sapat upang maging ligtas at komportable ang kanyang pamilya. Ang kanyang bangka ay napalitan na rin ng mas malaki at mas matibay. Hindi na lamang siya basta nangingisda. Siya ay naging isa sa pinakamatagumpay na mangingisda sa baryo ng San Isidro. Ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Sa tuwing siya ay makahuhuli ng marami, hindi niya nakakalimutang magbahagi. May mga pagkakataong nagbibigay siya ng isda sa mga kapitbahay na wala pa ring huli. May mga araw na tinutulungan niya ang ibang mangingisda na ayusin ang kanilang lambat o bangka. "Lando," sabi ng isang matandang mangingisda isang umaga, "iba ka talaga. Kung ako ang nasa kalagayan mo, baka kinalimutan ko na ang lahat." Ngumiti si Lando. "Hindi ko makakalimutan kung saan ako nanggaling." At totoo iyon. Sa bawat paglalayag niya sa dagat, dala niya ang alaala ng kanyang paghihirap at ang aral na kanyang natutunan. Isang hapon, habang siya ay nasa pamilihan upang ibenta ang kanyang huli, napansin siya ng isang mayamang negosyante mula sa bayan. "Ikaw ba si Lando?" tanong nito. Tumango siya. "Narinig ko ang tungkol sa iyo," sabi ng negosyante. "Sinasabi nilang ikaw ang pinakamagaling na mangingisda sa lugar na ito." Napakamot si Lando sa ulo. "Swerte lang po siguro." Ngunit ngumiti ang negosyante. "Hindi lang swerte ang nakikita ko. May diskarte ka, may tiyaga. Gusto kitang alukin." Napakunot ang noo ni Lando. "Anong alok po?" "Nais kong bilhin ang lahat ng huli mo araw-araw," sabi ng negosyante. "Bibigyan kita ng mas mataas na presyo kaysa sa karaniwan." Nagulat si Lando. Ito na ang pagkakataon na tuluyang makaahon sa kahirapan. Ngunit hindi siya agad sumagot. "Pag-iisipan ko po," sabi niya. Pag-uwi niya, agad niyang ibinahagi ang alok kay Nena. "Lando, malaking bagay yan," sabi ni Nena. "Mas giginhawa pa tayo." Ngunit tahimik si Lando. "May mali," sabi niya. "Ano ang mali?" tanong ni Nena. "Kung ibibigay ko lahat sa kanya, paano ang ibang bumibili? Paano ang mga tao sa baryo na umaasa sa akin?" Napaisip si Nena. "Tama ka," sabi niya sa huli. Kinabukasan, bumalik si Lando sa pamilihan at hinarap ang negosyante. "Pasensya na po," sabi niya. "Hindi ko matatanggap ang alok ninyo." Nagulat ang negosyante. "Bakit? Mas malaki ang kikitain mo sa akin." "Oo," sagot ni Lando. "Pero hindi lang po pera ang iniisip ko." Tinitigan siya ng negosyante, saka bahagyang ngumiti. "Bihira ang katulad mo," sabi nito. "Kung magbabago ang isip mo, bukas pa rin ang alok ko." Ngumiti si Lando, ngunit hindi na siya nagdalawang isip. Sa paglipas ng panahon, lalo pang umunlad ang kanyang buhay. Nakapag-ipon siya ng sapat upang makapagpatayo ng maliit na negosyo, isang tindahan ng isda sa baryo, kung saan direkta niyang ibinebenta ang kanyang huli. Hindi na siya umaasa lamang sa pangingisda. Unti-unti, siya ay yumaman. Ngunit hindi niya ito ipinagyabang. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman upang makatulong sa iba. Nagpatayo siya ng maliit na silungan para sa mga mangingisda. Nagbigay siya ng bagong lambat sa mga walang kakayahan. At higit sa lahat, pinanatili niya ang kanyang kababaang loob. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa dalampasigan,
pinagmamasda ng tahimik na dagat, muli niyang naramdaman ang presensya. Hindi niya kailangang tumingin. Alam na niya kung sino iyon. Malayo na ang narating mo, sabi ng isang tinig mula sa likuran. Lumingon si Lando. Naroon ang sirena. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay mas maliwanag, mas payapa. Hindi dahil sa akin, sagot ni Lando. Dahil sa dagat. Ngumiti ang sirena. At dahil sa iyong puso, dagdag nito. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi lahat ng nabibigyan ng pagkakataon ay pinipili ang tama, sabi ng sirena. Ngunit ikaw, pinili mong isuko ang kayamanan upang mapanatili ang iyong pagkatao. Napayuko si Lando. Natakot lang ako, sabi niya. Umiling ang sirena. Hindi takot ang gumabay sa iyo. Tumingin ito sa dagat. Kung nanaisin mo, sabi nito, maaari pa kitang pagyamanin ng higit pa. Napatingin si Lando sa kanya. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Hindi ko na kailangan pa, sagot niya. Ngumiti ang sirena, isang ngiting puno ng paggalang. At yan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka, sabi nito. Unti-unti itong umatras hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa tubig. Naiwan si Lando, nakatingin sa alon. At sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihan ng puso at sa mga tamang desisyong ginagawa kahit mahirap. At sa bawat alon na dumarating, dala nito ang paalala ng kanyang nakaraan at ang pangako ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang umunlad ang buhay ni Lando. Ang dating maliit na baryo ng San Isidro ay unti-unti ring sumigla dahil sa kanyang pagtulong. Marami sa mga mangingisda ang natulungan niyang makabangon at ang kanilang komunidad ay naging mas matatag at mas masigla. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay ang pagdating ng mga bagong tao, mga taong hindi kilala ang pinagmulan ng baryo at higit sa lahat, hindi nauunawaan ang halaga ng dagat. Isang araw, may dumating na grupo ng mayayamang negosyante. Sila ay may dalang malalaking bangka at makabagong kagamitan. Ang kanilang layunin ay malinaw, ang gawing sentro ng pangingisda ang lugar at palakihin ang kita mula sa dagat. Malaki ang potensyal ng lugar na ito, sabi ng pinuno ng grupo sa mga taga-baryo. Kung sasama kayo sa amin, yayaman kayong lahat. Marami ang nahikayat. Dahil sa pangako ng mas malaking kita, ang ilan sa mga mangingisda ay sumama sa mga negosyante. Gumamit sila ng mas malalaking lambat. Mga lambat na kayang sumakop ng malawak na bahagi ng dagat. Sa simula, tila naging matagumpay ang kanilang plano. Napakarami nilang nahuhuli. Mas marami kaysa dati. Ngunit napansin ni Lando ang kakaiba. Hindi tama ito, sabi niya kay Nena isang gabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Masyadong marami ang kinukuha nila, sagot ni Lando. Hindi na nila hinahayaan ang dagat na magpahinga. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang dagat. Ang dating masagana ay tila nagiging tahimik. Ang dating malinaw ay tila nagiging madilim. At ang mga nahuhuli, unti-unting nababawasan. Isang umaga, may lumapit kay Lando na isang mangingisda na sumama sa mga negosyante. Lando, wala na kaming mahuli, sabi nito, halatang nag-aalala. Napabuntong hininga si Lando. Sinabi ko na sa inyo, sabi niya, ang dagat ay hindi dapat inaabuso. Ngunit hindi lamang iyon ang problema. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kakaibang pangyayari. May mga bangkang nasisira ng walang dahilan. May mga lambat na napupunit kahit bago pa. At may mga mangingisdang nagsasabing may nakikita silang anino sa ilalim ng tubig, isang anyong mabilis na nawawala kapag tinutukan. Isang gabi,
Habang nakaupo si Lando sa dalampasigan, muling bumalot ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi na bago sa kanya ang pakiramdam na iyon. "Alam kong nandyan ka," sabi niya. At tulad ng inaasahan, lumitaw ang sirena. Ngunit ngayon, ang kanyang muka ay hindi payapa. "Ang dagat ay nasasaktan," sabi nito. Tumingin si Lando sa malayo. "Dahil sa kanila," sagot niya. "Dahil sa kasakiman," dagdag ng sirena. Natahimik si Lando. "Hindi ko kontrolado ang ginagawa nila," sabi niya. "Ngunit ikaw ang kanilang pinakikinggan," sagot ng sirena. "Ikaw ang kanilang halimbawa." Napayuko si Lando. Hindi niya inaasahan ang responsibilidad na iyon. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. "Paalalahanan mo sila," sabi ng sirena, "bago tuluyang magalit ang dagat." Napatingin si Lando sa kanya. "Magalit?" tanong niya. Ngunit hindi sumagot ang sirena. Sa halip, tumingin ito sa malalim na bahagi ng dagat. At sa isang iglap, isang malakas na alon ang biglang humampas sa pampang. Hindi ito karaniwan. Hindi ito simpleng alon. Ito ay parang babala. "Hindi pa huli ang lahat," sabi ng sirena. Ngunit malapit na. Unti-unti itong naglaho sa dilim. Naiwan si Lando, nag-iisip. Kinabukasan, tinipon niya ang mga taga-baryo. "Makinig kayo," sabi niya. "Ang ginagawa natin sa dagat ay may kapalit. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Pinagpapala tayo ng mas maraming huli," sabi ng isa. "Bakit tayo titigil?" "Hindi iyon pagpapala," sagot ni Lando. "Ito ay pagsasamantala." Ngunit ang ilan ay tumawa lamang. "Natakot ka lang," sabi ng isa pa. Napabuntong hininga si Lando. Alam niyang mahirap kumbinsihin ang mga taong nasilaw sa yaman. Ngunit alam din niyang hindi siya dapat sumuko. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang pamilya ang nakataya, kundi ang buong baryo. At higit sa lahat, ang dagat na nagbigay sa kanila ng buhay. Hindi nagtagal matapos ang babala ni Lando, nagsimulang maramdaman ng buong baryo ang pagbabago. Ang dating banayad na dagat ay naging mailap. Ang dating masaganang huli ay halos naglaho. At ang dating maliwanag na kalangitan ay tila laging may dalang banta ng unos. Isang umaga, dumating ang isang malakas na bagyo. Hindi ito pangkaraniwan. Ang hangin ay humahagibis na parang galit na nilalang. Ang alon ay umaabot sa taas na tila kayang lamunin ang buong baryo. "Lando!" sigaw ni Nena habang pilit isinasara ang bintana ng kanilang bahay. "Ang lakas ng bagyo!" Agad niyang tinulungan ang kanyang asawa at mga anak na manatiling ligtas sa loob ng bahay. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi ito simpleng bagyo. Ito ay babala. O marahil, parusa. Sa gitna ng unos, may mga balitang dumating. Ang ilan sa mga malalaking bangka ng mga negosyante ay nasira. Ang iba ay tuluyang nawala sa gitna ng dagat. May mga mangingisdang hindi na nakabalik. Bumigat ang hangin sa baryo, hindi lamang dahil sa bagyo kundi dahil sa takot. Pagkalipas ng ilang oras, humupa ang ulan. Ngunit ang iniwan nito ay hindi katahimikan, kundi pagkawasak. Maraming bahay ang nasira. Maraming bangka ang nawasak. At higit sa lahat, maraming puso ang nabalot ng pangamba. Lumabas si Lando at pinagmamasdan ang dagat. Hindi na ito tulad ng dati. May kakaiba sa galaw ng alon. May bigat sa hangin. At sa kanyang pakiramdam, may nagmamasid. Hindi pa ito tapos, bulong niya. Habang siya ay nakatayo sa dalampasigan, biglang lumamig ang paligid. At mula sa gitna ng dagat, unti-unting umangat ang isang anyo. Ang sirena.
Ngunit ngayon, hindi ito ang kilala niyang nilalang. Ang kanyang anyo ay mas malaki, mas makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat sa gitna ng dilim. Ang babala ay hindi pinakinggan, sabi nito. Ang tinig ay parang alon na bumabayo sa bato. Hindi makapagsalita si Lando. Ang dagat ay sinaktan, patuloy ng sirena. At ngayon, ito ay gumaganti. Napayuko si Lando. Patawad, sabi niya. Sinubukan kong pigilan sila. Hindi sapat ang pagsubok, sagot ng sirena. Tumigil ito sandali, saka tumingin sa baryo. Ngunit may pagkakataon pa. Napatingin si Lando. Ano ang dapat naming gawin? Tanong niya. Isauli ninyo ang respeto sa dagat, sabi ng sirena. Itigil ang labis na pagkuha. Hayaan ninyo itong maghilom. Natahimik si Lando. Kung hindi, muling hindi tinapos ng sirena ang pangungusap. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na niya ang ibig sabihin. Mas malala pa ang darating. Tutulungan mo ba kami? Tanong ni Lando. Sandaling tumahimik ang sirena. At ikaw, sabi nito, handa ka bang muling magsakripisyo? Napatigil si Lando. Hindi niya agad na unawaan ang ibig sabihin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, unti-unting naglaho ang sirena sa alon. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, ito ay katahimikan bago ang mas malaking unos. Kinabukasan, muling tinipon ni Lando ang mga taga-baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanilang mga mukha. Wala na ang yabang. Wala na ang pagtawa. Ang natira ay takot. Makinig kayo, sabi ni Lando. Hindi pa huli ang lahat. Tahimik silang nakinig. Kung gusto nating mabuhay, patuloy niya, kailangan nating itama ang mali. Unti-unting tumango ang ilan. Ang iba ay napayuko. At sa wakas, nagsimula silang makinig. Ngunit alam ni Lando, hindi sapat ang salita. Kailangan ng aksyon. At marahil, isang sakripisyo. At sa kanyang puso, handa na siyang harapin ang anumang kapalit para lamang mailigtas ang kanyang pamilya, ang kanyang baryo, at ang dagat na minsang nagligtas sa kanya. Matapos ang malakas na bagyo, tila nagising ang buong baryo sa katotohanan. Ang mga dating mapagmataas at nasilaw sa yaman ay ngayon ay tahimik at puno ng pagsisisi. Ang mga bangkang nasira at mga lambat na nawala ay nagsilbing paalala ng kanilang pagkakamali. Ngunit higit sa lahat, ang dagat na kanilang inabuso ay nanatiling tahimik. Isang katahimikang puno ng babala. Maagang nagtipon ang mga taga-baryo sa dalampasigan. Pinangunahan ni Lando. Wala ng pagtatalo, wala ng pagdududa. Sa wakas, handa na silang makinig. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Lando, nakatingin sa kanila. Pero kailangan nating magbago. Tumango ang isang matandang mangingisda. Ano ang dapat naming gawin? Huminga ng malalim si Lando. Bawasan natin ang pangingisda. Huwag nating ubusin ang dagat. Tulungan natin itong makabawi. Isa-isang tumango ang mga tao, maging ang mga negosyante na dati puno ng kumpiyansa ay napayuko. Handa kaming makinig, sabi ng kanilang pinuno. Sa araw na iyon, nagsimula ang pagbabago. Ipinagbawal ang malalaking lambat na sumasakop sa malawak na bahagi ng dagat. Pinili nilang mangisda lamang ng sapat sa kanilang pangangailangan. At higit sa lahat, natuto silang maghintay. Lumipas ang mga linggo. Sa simula, mahirap. Kaunti ang huli. Mabagal ang pagunlad. Ngunit hindi sila sumuko. Araw-araw, pinipili nilang igalang ang dagat.
Hanggang sa isang umaga, may nagbago. Habang si Lando ay nasa gitna ng dagat, muli niyang inihagis ang kanyang lambat. At nang hilahin niya ito, napangiti siya. Hindi man kasing dami ng dati. Ngunit sapat, malusog, at sariwa. At sa pagkakataong iyon, alam niya, ang dagat ay unti-unting nagpapagaling. Pagbalik niya sa baryo, nakita niyang ganon din ang karanasan ng iba. May huli na sila. May pag-asa na muli. At kasabay nito, bumalik ang sigla ng baryo. Lumipas ang mga buwan at tuluyang bumalik ang kasaganaan. Hindi tulad ng dati na labis, kundi sapat at matatag. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa dalampasigan kasama si Nena, pinagmamasdan nila ang tahimik na dagat. "Malayo na ang narating natin," sabi ni Nena. Tumango si Lando. "Hindi dahil sa yaman," sagot niya, "kundi dahil sa mga natutunan natin." Biglang lumamig ang hangin. At tulad ng dati, lumitaw ang sirena. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay payapa. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit, kundi puno ng kabutihan. "Tama ang inyong pinili," sabi nito. Ngumiti si Lando. "Natuto kami," sagot niya. "Tunay nga," sabi ng sirena. "At dahil dito, ang dagat ay muling magbibigay." Tumingin ito sa malayo. "Ngunit tandaan ninyo," dagdag nito, "ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng inyong nakukuha, kundi sa kung paano ninyo ito pinapahalagahan." Napayuko si Lando. "Hindi namin kakalimutan," sabi niya. Ngumiti ang sirena. "At ikaw, Lando," sabi nito, "ay naging tagapagbantay ng dagat, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa iyong puso." Natahimik si Lando. Hindi niya inaasahan ang titulong iyon. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang iyon ang kanyang tungkulin. Unti-unting naglaho ang sirena sa tubig, at kasabay nito ay ang banayad na alon na tila nagpapaalam. Naiwan si Lando at ang kanyang asawa nakatingin sa karagatan. Hindi na ito misteryo. Hindi na ito panganib. Ito ay tahanan. At sa kanyang puso, alam niyang hindi siya kailanman magiging mahirap. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ginto, hindi perlas, hindi kayamanan, kundi ang tamang puso, ang paggalang sa kalikasan, at ang kakayahang pumili ng tama kahit mahirap. At sa bawat alon na dumarating, dala nito ang kwento ni Lando, ang mangingisdang minsang naghirap ngunit natutong maging tunay na mayaman. Wakas,